Taon, hindi mahulugang karayom ang mga debotong nagpepenitensya. At sa matinding sikat ng araw, nagbabantay ang Rescue 117 ng Bulacan. Pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nang kung may kapal sa Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagsimula po itong tradisyon na ito 8 years. Simula po nung naging rural health physicians ako dito sa bayan ng Pombong, naging tradisyon na po dito yung pagpunta namin doon taon-taon na kung saan tuwing Semana Santa ay napupunta po ang buong medical team ng Pombong para po mag-provide ng first aid sa mga pasyenteng nangangailangan ng usually po mga cases namin talaga mga hypertensive. Ang age po nila babari from 45 to 50, 64. Yun po yung mga patients na hindi mo inom wala po silang medications na ininom or nakalimutan uminom dahil sa pagmamadali sa pagpunta dun sa kapitangan. Taon-taon kami nag-aano diyan, ngayon lang ho siya sinaba ng katawan. Last year po pasyente namin nasa 18 patients lang po kami last year. Hindi po katulad ngayon talaga po mas madami po yung pasyente. Tsaka halos po sabay-sabay. Yung total number po ng patients namin buong maghapon is 62 patients. Ilang taon? Okay ka na ba, Joyce? 100%. Meron po kaming case na isang hypoglycemia na bata na bumabagsak po yung sugar nila, sugar level, dahil hindi po sila kumain. Usually po kasi siguro nagmamadali sila or medyo excited sila pagpunta dito. Kaya hindi na po sila nakakakain. Tapos pagdating po dito, mainit. Tapos medyo gutom, kaya po nagkakaroon na ng problema. Kailangan po kasi ganito mga cases, ma-provide po natin, ma-secure po natin yung airway ng pasyente, yung breathing, tsaka po yung circulation. So nung una po din na rin bata, unconscious po talaga siya. So provide po kami siyempre oxygen. Tapos chinek po namin kung okay po yung level ng consciousness niya. Si Joyce Ann, ay andito hindi matay. Ito, naramdaman mo to? Ha? Iyon, paano? Naramdaman mo? May ibang sakit to. Hindi? May ibang sakit. Talaga ba nahihimatay to? Talaga nahihimatay? Hindi po. Ngayon lang daw talaga. Joyce, wala kita ha? Inspire bro. Hindi na. Ba't pa ba yan? Kasi kailangan po natin na malaman kung ano po yung cause po ng kanyang sakit. Kasi nung initial po namin, inisip po namin baka heat stroke po yung patient. So kailangan po natin ng IV. Kaya po transfer na lang din po doon. Tsaka matagal po siya bago yung response po niya sa pain medyo matagal Kaya we decided to bring the patient to the hospital. Meron pa rin po isang pasyente na pinuntahan sa may bukid. Parang nagkaroon po ng mild chest pain yung pasyente dahil I found out din po na nag-high blood yung pasyente. And hindi rin po regular yung check-up. At saka according to him po, nanggaling siya sa abroad, sa Taiwan. Medyo malamig. Yata yung klima doon, medyo nanibago din po siguro siya. Tsaka yung plus yung gamot, hindi din niya natitake. Kaya po siguro nagkasama-sama yun, kaya tumaas din po yung blood pressure. Nabigyan naman po ng BP, ng gamot, at medyo okay na po yung patient. Checkin pa rin natin po importante po yung puso, baka may po ng atake yung pasyente. So, tinignan po natin munang mabuti bago po natin i-advise yung patient na okay naman po siya.
bago po siya, kailangan po talaga, bago kayo pumunta doon sa ganitong mga okasyon, no? Yung na talaga po alam nating lahat na marami pong tao na pupunta doon sa ganitong okasyon. Siguraduhin po natin na kumain po talaga tayo, in full stomach po talaga bago umalis sa bahay. At kung meron po tayong mga sakit, hypertension or ano, kailangan po talaga mag-take ng medicines at saka mag-inom na po ng maraming tubig or magbaon din po ng ng water habang nasa biyahe. Sa'yo, huwag kang pinagbala sa babaeng lahat. Meron pong health hazards. Una-una po yung tetanus po. Na kahit po sabihin nila nakababad po to sa alcohol, nakababad sa kung saan po nila binababad or Sidex or what, meron pa rin po to na, na health implications. So, importante po talaga na iiwasan po yung mga minor lang po kasi minsan na skin prob or skin infection, nauwi po to sa tetanus and ano po ito, deadly disease po ito. Sinabihan ko na po yung mga nagpapapakong pwede na po sila ng tetanus injection. Pero ayaw po nila kasi may paniniwala po sila na hindi sila pababayaan sa taas Kaya kahit pa paano, hindi naman ako natatakot na ika nga matetano, yung maging side effect. Sabi ko nga, bahala ka na po. Ikaw na ang nakatatalos kung ano mas mainam po para sa akin. Magsisermon nga po siya ron. Binabagtas na po nila yung NLEX ay may bigla na lang po nahulog na bato sa may tulay po raw na ginagawa.